Ano naman ito? Ano naman ito? Paano mo nakuha ang video na ito? Tanungin mo ang maliit mong kasintahan. Bakit niya ipinadala ang video na ito sa akin? Ang taong to, ang video ng panloloko ng sarili niyang asawa, naglakas loob siyang ipakita sa harap ng maraming tao. Mamie, ano ba talaga ang nangyayari? Ang babae sa video na yan. Ikaw ba talaga yan? Si Amy ba talaga yan? Hindi ako. Hindi ako yan. Peke ang video na yan, pek. Mahal. Pek yung video na yan. May nag-edit lang yan. Gusto lang akong sirain. Mahal na mahal kita. Paano ko magagawa yan? Pek. Ayaw mo pa ring umamin, di ba, Seg? May sasabihin pa ako sa'yo. Kagabi, inutusan ako ng ospital sa Maternity and Child Hospital para mag-opera ng ruptured corpus luteum at ang pasyente ko ay ikaw. Doctor, pakiusap iligtas mo. Ang anak ko. Ito ang anak naming asawa ko, na pinaghirapan naming mabuo. Ang doctor na yon. Ikaw yon? Ako nga. Nakakatawa, di ba? Ang asawa kong nagtaksil habang buntis pa, na naging sanhi ng pagputok ng corpus luteum at matinding pagdurugo, at ako pa, ang asawa mo, ang nag-opera para iligtas ka. Kagabi lang natapos ang operasyon mo. Ngayon, kasama mo na agad ang kalaguyo mo. Nagsasama na kayo. Liu Mei. Ganyan ka ba kadesperada? Ha? Sabi mo mahal mo ako. Ganyan mo ba ako kamahal? Liu Mei, Talagang nagtaksil ka. Walang hiya. Ikinahiya mo ang pamilya Liu. Anak ka na. Paano mo nagawa ang ganyang kahiyahiyang bagay? Hindi po. Mahal ko. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi. Gayang nakita mo ang lahat. Gusto mo pa ring magdahilan? Di ba? Ha? Masasabi mo bang hindi ikaw ang nasa video na yan? Masasabi mo bang, kagabi, hindi ikaw ang inoperahan dahil sa pagputok ng corpus luteum? Hindi ikaw yon. Iyon eh. Ano ngayon kung ako? Pero hindi ba dahil sa'yo? Kaya tayo nagkaganyan. Dahil sa'yo lahat. Nagloko ka na nga, ako pa sinisisi mo. Ikaw ang sinisisi ko. Kung hindi ka lang sana, ayaw makisama sa akin, sa dance studio, at pinilit mong maging gynecologist. Lagi kang nag-overtime. Iniwan mo akong mag-isa sa bahay. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Ako na nag-aral na medisina. Pinapagawa mo akong coach sa dance studio. Nasaan ang utak mo? Nag-overtime ako araw-araw. Hindi ba para lang kumita ng mas malaki? Para mabayaran agad ang utang natin sa bahay. Mabayaran agad ang utang ng dance studio mo para mabigyan ka ng magandang buhay. Liu Mei. 12 taon na. Tayo ay magkasama. Buong 12 taon na. Sa tingin ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Pero ikaw, ha? Ikaw, ang mga pangako natin, paulit-ulit mong sinasabi, yung pangako mong mamahalin ako habang buhay, pinakain mo na ba sa aso ang lahat ng yan? Queen Lao, mahal kita. At magsasama hanggang pagtanda. Oh, Huwag ka nang magsalita pa. Liu Mei. Tapos na tayo. kung hiwalay, hiwalay. Ikaw na taga-probinsya, na walang-wala. Ilang taon ka nang nagtatrabaho. Pero gynecologist ka pa rin. Noon, kung hindi ka lang pumayag na maging live-in husband, hindi ko talaga papayagan. Napakasalan ka ni Mimi. Umalis ka na agad. Umalis ka nang walang dala. Ang anak mo ang nagtaksil. Tapos ako ang alis ng walang dala. Ikaw na live-in husband. Siyempre, alis ka nang walang dala. Ibigay mo na agad ang lahat ng ipon mo. Ilipat mo ang titulo ng bahay sa pangalan ni Mimi. Umalis ka na agad.
Tayo ang may kasalanan, kaya dapat tayong humingi ng tawad kay Kin. Bakit pa natin kukunin ang bahay? Manahimik ka. Ang daming pera, hindi ba pwedeng huwag na lang? Ito rin ba ang gusto mo? Ko, 8 May. Ang bahay ninyo at yung dance studio, umabot na sa mahigit 1 milyon ang halaga niyan. Huwag kang magpapalambot ng puso. Kung lalambot ang puso mo, edi napakinabangan niya lahat yan. Kung hindi siya, edi ikaw ang makikinabang. Pinag-iinteresan mo ang ari-arian ng pamilya namin. 8 May. Tingnan mo siya. Sikin lang, mahilig lang mang-akusa. Hindi tulad ko. Ang puso ko'y para lang kay Ed. huwag kang magsalita ang masama. Hindi ganoon si Xiaoming. At saka, tama rin naman ang sinasabi nila. Hindi ko pwedeng hindi kunin ang ganoong kalaking pera. Kung talagang gusto mong maghiwalay, edi umalis ka nang walang dala. Sige. Magkita na lang tayo sa korte. Ang pera ko, wala kayong makukuha kahit isang kusing. Adademanda mo pa ako? Queen lang. Kailangan mo bang maging ganyan ka walang awa? Huwag mong kalimutan. Buntis ako sa anak mo. Kahit maghiwalay tayo, dapat mas malaki ang parte ko sa ari-arian. Ana, Nga pala. Ang pamilya ninyong Queen, hindi ba kayo lang ang nag-isang lahi sa loob ng 5 henerasyon? Ang huling hiling ng tatay mo bago siya mamatay, ay ang magkaroon kang anak, para may magpatuloy sa lahi ng pamilya King. Ang dinadala ko sa sinapupunan ko, ay ang nag-isang tagapagmana ang pamilya Queen ninyo. Kung ipapalaglag ko ang batang ito, ang pamilya Queen ninyo, hindi ba't mawawalan ng tagapagmana? Narinig mo ba? Magpakatino ka nga. Ibigay mo na agad ang lahat ng ipon mo. Kung hindi, maawala ng tagapagmana ang pamilya kininyo. Sandali lang, Sigurado ka bang ang dinadala mo ay anak ni Kin lang? sino ka ba? Ang dinadala ko sa sinapupunan ko, ay anak ni Kinlaw. Sinasabi mo lang yan pero totoo ba? Huwag mong kalimutan. Nagloko ka. Baka. Anak niya ang dinadala mo. Imposible. Hindi ko ba alam kung kaninong anak ang dinadala ko? Queen Lao. Sino siya? Ano ang relasyon ninyo? Kayo, matagal na pala kayong magkasama. Tapos sasabihin mong nagloko ako? Hindi ka rin naman iba. huwag kang mangagat kung kani-kanino. Kami ni Huang Yao, magkatrabaho lang. Akala mo ba lahat ng tao katulad mo? Nagloko habang buntis. Dinala sa ospital. Katatapos lang ang operasyon. Nakipag-ugnayan na naman sa kalaguyo. At nabuntis pa ng kalaguyo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. Babaeng walang hiya. Ikaw nakita. Sinasabi mo na, hindi anak ni Kinlang ang dinadala ko. May ebidensya ka ba? Siyempre meron. Noong inoperahan ka ni Kin, kumuha siyang kaunting amniotic fluid mo at pinakiusapan ako. Nagawin ang paternity test. Ngayon, lumabas na ang resulta. Gusto mong makita? Hindi siya ang ama. Paano nangyari yan? Ang anak na matagal ko nang inaasam. Hindi pala ko ang tunay na ama. Hindi. Ito. Pek yan, gawa-gawa niya lang yan. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang maghanap ng kahit anong malaking ospital at magpa-amniocentesis ulit. Ayaw pa ring umamin, ha? Nagloko ka na nga. Tapos ang ipinagbubuntis mo pa ay anak sa labas. Hindi ko talaga inakala na ganyan kang klaseng babae. Ikaw na suwail na anak ka. Nagloko ka na nga at nagbuntis pa ng anak sa labas. Ako, si Liu Gozhong. Buong buhay ko nagturo at nagpalaki. Paano ako nagkaroon? Ang isang walang kwentang anak na tulad mo. Ikaw. Pa, Matanda. tumawag ng ambulansya. Kin lang, lumabas na ang resulta ng test ng bayanan mo. Lumabas na. Kumusta si Papa?
Ibigay mo sa akin para makita ko. Hahaha. Maliit na sakit lang naman. Nagalit lang siya ng sobra. Wala namang malala, hahaha. Ay, mabuti naman kung walang malala. Pa, dahil wala namang malala, magpahinga ka na lang ng maayos. Naghihintay pa si Xiaoming sa akin. Alis na ako. Bumalik ka rito. Walang kwentang bata. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Ang batang yon, halatang hindi magandang tao. Sa tingin ko, nilalapitan ka lang niya. Siguradong may masama siyang intensyon. Dapat mo siyang layuan agad. Pa, pati ba naman kayo ganyan ang sinasabi? Mabait si Xiaoming. At nagmamahalan kami ng totoo. Nagmamahalan ng totoo. Anong ibig mong sabihin? Kinlang, sasabihin ko sa'yo. Kung hiwalay, hiwalay. Wala ka man, nandyan pa rin si Xiaoming. Mula ngayon, mas magiging masaya pa ako. Walang hiya kang ana. Talagang walang hiya kang ana. Sige na, sige na. Malaki na ang anak natin. Hayaan mo na siya. Humiga ka muna dyan. Ipaghahanda kita ng mga kain, ha? Talagang ikinagagalit ko. Kaya ayaw kong ipaalam sa kanya. Ang sakit ko. Dahil baka mag-alala siya sa akin. Xiaoqin. Ako ang may kasalanan. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Kaya ka nasasaktan. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kung hindi dahil sa inyo noon, na sinuportahan niyo ako sa pag-aaral. Hindi ako magiging ganito ngayon. Magbagaling lang po kayo. Yarkin, hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon ng bayanan mo. Kailangan na agad ng chemotherapy at operasyon. Pero medyo mataas ang bayad sa ospital. Kailangan ng 300,000. Ako na ang magbabayad. Teka lang. Paano ko naman hahayaang ikaw pa ang gumastos para sa pagpapagamot ko? Sa mga nakaraang taon, may naipon din ako. Ililipat ko sa iyo lahat. Ikaw na ang magbayad para sa akin, ha? Paumanhin, JT Kin. Hindi sapat ang balanse sa card ninyo. 8 May. Huwag ka nang magalit sa akin. Nagkamali ako. 8 May, galit ka pa rin sa akin. Bakit ka ba ganyan kasama? Paano mo na ipadala ang ganoong video? Kay Win lang? Ngayon, ayan na. Gusto niya akong hiwalayan. Masaya ka na? 8 May. Kung hihiwalayan ka ni Kinlang, pwede na kitang pakasalan. Talaga, papakasalan mo ako? Naman. Ngayon kasi, ipinagbubuntis mo ang anak ko. Kailangan kitang panagutan. Buti naman may konsensya ka pa. Pero 8 May, wala akong pera ngayon. Walang bahay, walang kotse. Hindi mo naman siguro ako pandidirihan. Di ba? Bakit ka ba ganyan kahina? Gusto kita. Ikaw mismo ang gusto ko. Bakit ko iisipin kung mayaman ka o wala? Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na yan, si ate na ang bahala maghanda. Alaga? Ang galing. Pero 8. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling kots. Kung may kots ako, pwede kong isama ang baby. At ikaw, kung may kots ako, pwede kong isama ang baby. Magkasama tayong mag-drive. Gusto ni Kin lang makipag-divorce at hatiin ang ari-arian. Mas mabuti pang ubusin ko na muna ang lahat ng ari-arian. Bago kami maghiwalay. Tara, ete, samahan kita. Bumili yung kotse. Tara. Kalaga. Paano nangyari yan? May mahigit 500,000 pa ako sa card ko. Bakit nawala? Subukan mo ulit i-swipe. Wala talagang ni isang kusing. Subukan mo ulit i-swipe. Hindi siya. Anong nangyari? Huwag kang. Wala na ang pera sa card ko. Huwag ka munang mag-alala. Baka may nag-transfer. Online? Talagang may nag-transfer. Liu Mei. Siya lang yon. Siya lang ang nakakaalam. Ang password ng card ko. Hello. Bakit ka tumawag? Nasaan ang pera sa card ko? Ikaw ba ang nag-transfer? Hindi mo ba alam na yon? Ay pangga mo. Hello.
Magandang araw po. Ang tinatawagan ninyo ay hindi pa po available. Hayop. Mercedes-Benz nga talaga. Ang ganda ng performance. Liu Mei, Anong ginagawa mo rito? Ano? Ang bilis mo namang magsisi? huwag mo akong lokohin. Nasaan ang pera? Anong pera? Anong pera? Ang pera sa bank card ko. Anong pera? Ang password ng perang yon. Ikaw lang ang nakakaalam. Di ba? Ikaw lang ang kayang mag-transfer mula sa online ng direkta. Ako nga ang nag-transfer nito. Idi ano? Ari-arian natin yan bilang mag-asawa. Ako ang may karapatang gamitin yan. Kinlaw, hindi ko talaga inakala. Nagtago ka sa likod ko. Ganito karaming pera. Hindi ba lahat yan pera ko? Ibalik mo na yan sa akin. Dali. Gusto mo pa akong lokohin? Kung hindi sa'yo, kanino pa? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Ginastos ko na lahat yan. Binilhan ko lang si Uyao Ming bagong kotse. Hindi mo na mababawi yan. Ganito karaming pera. Ibinigay mo lang sa palamuning to para bumili ng kots. Alam mo ba kung para saan yan? Kung anong gagawin dito? Pera ko yan. Gagastusin ko yan kung paano ko gusto. Hindi mo ako mapipigilan. Ay nako. Yarkin, huwag kang magalit ng ganito. Coach ko, coach mo rin yan. Di ba? Tingnan mo. Ako. Nagmamaneho ng coach mo. Ikaw naman. Nagmamaneho ng coach ko. Pantay-pantay lang, di ba? Liu Mei. Talagang wala ka ng pag-asa. Bukas na bukas, mag-file na tayo ng divorce. Simula ngayon, ang pera ko. Huwag na huwag mong gagalawin kahit isang kusing. Mag-divorce? Sino ba ang may gusto sa'yo? 8. Tingnan mo siya. Ang brutal niya. Kinlang. Inatake ang tatay mo. Kailangan siyang operahan agad. Nakuha mo na ba ang pambayad sa operasyon? Pakalmahin mo muna ang kondisyon niya. Do. Kahit ibenta ko pa ang bahay, makakakuha ako ng pambayad sa operasyon. Kaya kung pagalingin ang cancer, May cancer ba si Kinlang? Gusto niyang ibenta ang bahay para magpagamot? Cancer. 8. Hindi na yan gumagaling. Sayang lang ang pera kahit gaano pa kalaki. Ang bahay mo, mahigit 1 milyong piso ang halaga niyan. Huwag na huwag mong hahayaan na makinabang ang taong mamamatay na. Makinabang sayo. Walang silbi. Sayang lang. May parte rin ako sa bahay na yan. Magandang araw po, sir. gusto ko po sanang ibenta ang bahay namin. Sage po. Se. Pero ang bahay nyo, naibenta na. Ano? Naibenta na. Ang asawa mo ang nagbenta niyan kanina lang. May karapatan din siya sa ari-arian. Liu Mei. Hindi mo inasahan yan, Kinlang, no? Nauna na ako sa'yo. Naibenta ko na ang bahay. Bakit mo ibinenta ang bahay? Kung kaya mong ibenta. Bakit hindi ko kaya? Akin din ang bahay na yan. Ibinenta ko ang bahay para makasalba ng buhay. Nasaan ang pera mula sa pagbenta ng bahay? Ibigay mo sa akin. Alam mo bang panggamot yan? Alam kong panggamot yan. May cancer ka ba? Gusto mong ibenta ang bahay para magpagamot? Pero, anong kinalaman ko diyan? May cancer ako. Sino pa ba kundi ikaw? Araw-araw kang abala sa trabaho. Nag-overtime, nagpupuyat. Hindi ka man lang naglalagi sa bahay para samahan ako. Pumunta ka pa sa mga magulang ko para makipag-divorce. Yan ang karma mo. Liu Mei, nakakatawa ka talaga. Sasabihin ko sa'yo. Ang may cancer ay ang tatay mo. Nasa ospital siya ngayon at nasa kritikal na kalagayan. Humihina na ng husto ang tibok ng pusong pasyente. Turo ka ng pampalakas. Pakiusap patatagin ang lagay ng puso ng pasyente. Anong nangyayari? Anong nangyari kay Laulio natin? Lumala ang kanser ng asawa mo. Kaya nagkaroon ng mga komplikasyon. Cancer. Critical na talaga ang lagay ng pasyente. Kailangan na siyang operahan agad. Pumunta ka na sa billing at bayaran na agad. Ang 300,000 na bayad sa operasyon. Kung hindi, ayon sa patakaran ng ospital, wala kaming magagawa. Pero wala sa akin ang pera. Laulio, nasaan ang pera natin? Ibigay mo na sa akin ngayon din. Ako na ang magbabayad. Ibinigay ko kay Kinlang yung pera. Pinaubaya ko sa kanyang magbayad. Queen lang. Ang ngalanghiya na yun.
Baka naman tinakbuhan na tayo noon dala ang pera. Anong pinagsasasabi mo? Narito si Itay sa ospital. At nagawa na namin ang check-up. Mabuti naman ang katawan niya. Ikaw, nakita mo ba ang resulta? Nag-alala lang sa'yo si Itay, kaya hindi niya ipinakita sa'yo ang resulta. 8 May. Ang katawan ni Tito ay napakalakas naman dati. Paano nangyaring bigla na lang? Nagka-cancer. Sa tingin ko, gusto ka lang niyang lokohin para sa pera. Huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Ha? Sa tingin ko rin. Queen lang, kung may cancer ka at kailangan mong pera, sabihin mo lang sa akin. Sabihin mo lang sa akin. Dahil sa tagal ng ating pagsasama bilang mag-asawa, kaya kung bigyan kang ilang 10,000 yuan. Pero ang samang loob mo, sinumpa mo pa ang tatay ko na may malalang sakit. Ulitin ko sa'yo. Nasa panganib ang tatay mo sa ospital ngayon. Kailangan niya ng pera para mailigtas ang buhay niya. Kahit anong sabihin mo, hindi kita bibigyan ng pera. Pumunta ka sa ospital at tingnan mo. Tumawag na sa akin. Ang nanay mo, talagang nasa panganib. Ang sitwasyon ng tatay mo ngayon. Hello? Ikaw na walang utang na loob. Ang perang binigay ni Lao Liu para sa operasyon. Saan mo dinala? Hindi nakakayanin ni Lao Liu. Ang pera. Kinuha ng mabuti mong anak. Doon ka humingi sa kanya. Ano? At tawagan ko siya ngayon din. Mamaya, tatawagan ka ng nanay mo. Pagdating ng panahon, tanungin mo ng maayos kung totoo bang may cancer ang tatay mo. Palagang tumawag sa akin si Mama. 8 May. Kinlang, para lang makakuha ng pera, nakipagsabwatan ka pa. Sa tiyuhin at tiyahin para lokohin si Etme. Ang galing mo talaga. Dati, pinagalitan pa ako ni Papa. Possible nga. Nakikipagsabuatan siya sa kanya. Queen lang, hindi ba gusto mong pera? Ngayon, gagastusin ko lahat, para mawala na yung iniisip mo. Xiaoming, bukod sa kotse, hindi ba gusto mo ring bahay? Ngayon, bibilhan ka ni ate ang bahay. Alaga? Cash na pagbili ng bahay. Ang vital signs ng pasyente ay lalong humihina. Kung hindi pa tayo mag-opera, talagang huli na ang lahat. Bakit hindi sumasagot? Sa tawag ang batang yan? Ito ang iyong kontrata sa pagbili ng bahay at titulo ng lupa, binayaran ng buo. Pakitago po ng maayos. Kunin mo na, Xiaoming. Ito ang bagong bahay na binili ni ate para sa iyo. Talaga bang binilhan mo ako? Ang bait mo talaga. Ngayon, masasabi kong, may bahay at sasakyan na ako. Basta sumunod ka lang kay ate. Lahat bibilhin ni ate para sa'yo. Kinlang, ang biyanan mo, hindi na umabot sa operasyon. Wala na siya. Nakatawag pa siya? Kahit pa kumbinsihin mo ang mga magulang ko, wala na rin silang magagawa para sa'yo. Nagamit ko na lahat ng pera. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Liu Mei. Sige, magpakasama ka pa. Malapit ka nang magsisi. Hinding-hindi ako magsisisi. Ang pakakasala ko sa'yo, sa isang lalaking walang kwenta at walang romansa, sa loob ng maraming taon, iyon ang pinagsisisihan ko. Ang makilala si Hu Yaoming. Ang makilala si Hu Yaoming. Ang makilala si Hu Yaoming. Iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Teka, Xiaoming, may natira pa sa pambiling bahay. Tara, isasama ka ni ate sa shopping. Say. Tatay, bakit ang aga mo namang nawala? Iniwan mo akong mag-isa. Paano na ako ngayon? Ang isang mabuting tao, bakit siya biglang nawala? Hindi ba dahil sa kanya? Sa anak niyang taksil at nangaliwa? Balita ko, kinuha pa ni Liu Mi ang pera ni Lolo Liu na panggamot sana. Talagang walang puso. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang ama. Gayon, hindi pa umuwi. Ma, nandito na ako. Kumusta na si Papa? Gumaling na ba siya? Binilhan ko pa siyang pampalakas. Ano ba? Ito? Bakit nandito ang litrato ni Papa? Walang hiya kang anak. Umuwi ka pa pala. Patay na ang papa mo. Hindi mo ba nakikita? Patay na si Papa? Kahapon sa ospital, hindi ba? Mayos pa ang check-up niya? Anong maayos?
May lung cancer ang papa mo. Bago mamatay ang papa mo, nagbigay siya ng pera kay Yarkin para sa operasyon. Ikaw ba ang naglipat ng pera? Hapon, kailangan na kailangan ng papa mo ng operasyon para mailigtas ang buhay niya. Pero hindi namin mabayaran ang operasyon. Tinatawagan kita. Pero bakit hindi mo sinasagot? Operasyon para sa advanced lung cancer? Bakit hindi mo sinabi sa akin kahapon? Linawin mo nga. Malinaw kong sinabi sa iyo kahapon na may cancer ang tatay mo. Kailangan niya ng operasyon para mailigtas ang buhay niya. Pero hindi ka nakinig sa akin, sa mga sinabi ko. At nakakatawa pa, inakala mong ako ang may cancer. Hindi ka ba doktor? Iligtas mo siya. Bakit hindi mo iniligtas ang tatay ko? Pag-aari ko ba ang ospital? Hindi ba kailangan ng pera para sa paggamot? Kung gayon, magbayad ka. Gusto ko ring magbigay. Pero lahat ng pera ay inilipat mo. Kung nagba-chemotherapy lang sana ang tatay mo sa oras, may liligtas pa sana ang buhay niya. Pero ikaw, ano? Ang perang pangligtas buhay, ibinili mo ng kotse para sa palamunin na yan. Wala akong magawa. Kailangan kong ibenta ang bahay para iligtas ang buhay ng tatay mo. Pero ibinenta mo na naman ang bahay para sa palamunin na yan. Ibinili mo ng bagong bahay. Haha. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng tatay mo. Kasalanan mo lahat. Tingnan mo ang ginawa mo. Anong nangyari? Liu Mei, ngayong nasa harap mo na ang lahat, naniniwala ka na ba sa akin? Nagsisisi ka na ba? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko sinasadya. Patawad, patawad. Ako ang pumatay sa'yo. Gayon ka magsosorry. Anong silbi niyan? Ikaw na walang kwentang bata. Kinuha mo na ang pera ng katay mo. Si Jenna nga, ibinigay mo pa sa lalaking binubuhay niya. Pinambili ng kots at bahay. Ikaw, mayroon ka bang itinuring na ama? Pinaghirapan niya yung pera habang buhay. Kunin mo agad ang pera. Singilin mo lahat sa kanya. Kung hindi, huwag ka nang magpakita pa sa bahay na ito. Anong nangyari? Patay na si Papa. End-staging lung cancer. Ano? Patay na ang tatay mo? So yung sinasabi ni Kinlang, totoo pala yun? Sige na, okay lang. Wala na si Papa. Nandito naman ako, hindi ba? Alagaan talaga kita ng mabuti. Nga pala. Yung binili mong kotse at bahay para sa akin. May kasamang pera ni Papa yun. Kahit papaano may parte siya doon. Pwede bang sa'yo muna? Yung kots at bahay. Ayaw mo? Ay, hindi sa ayaw ko. Ang bahay at kots kasi, naisanla ko na. Wala na ngayon. Wala na? Ibinenta mo na ang kotse at bahay? Pero nandoon niya. Perang tatay ko. Ang pera. Hindi ibinenta. Isinanla. Mayroon akong mabuting kuya. Ang kumpanya niya ay Heijin Group. Ipinakilala niya sa akin. Mayroong isang proyekto na maaring magbigay ng 3 beses na kita. Kaya ang bahay at kotse, lahat ay isinanla ko. Nakahiram ako ng eksaktong 1,000,000 yuan. Lahat ay inilagay ko doon. 3 beses na kita? Totoo ba yan? Siyempre totoo, ang Heijin Group ay ang pinakamalaking investment company ngayon. Maaari mo itong i-check online. Alaga, i-check mo. Talagang isang financial investment company pala. 3 beses na kita. Sayang lang at 1,000,000 yuan lang ang meron tayo. Sana mas marami pa ang na-invest natin. Actually, pwede tayong mag-additional investment. Pero wala na akong pera. 8. Hindi ba may dance studio pa tayo? Na-estimate ko na dati, kung isasanla ang dance studio na yan, makakakuha tayo ng 2,000,000 yuan. Pwede pa nating i-invest ulit. O nga. Pwede ko pa palang. Isasanla ang dance studio. Oh, nakapagdesisyon ka na ba? Nakapagdesisyon na ako. Tara na, dadalhin kita sa kuya ko. Tara. Salamat sa tulong mo sa mga nangyari kamakailan. Wala yun? Cheers! Narinig mo ba? Pinilit ng Heijin Group na magbayad. At may nagpakamatay na naman sa pagtalon. Tingnan mo yan, ang Heijin Group na yan. Ilang tao na ang sinira ang buhay. At pamilya, Ang Heijin Group na yan ay isang bagong lumabas na love scam.
na kumpanya ng paloloko. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapaloko. Wala na akong asawa. Wala na akong pera. Wala na akong bahay. Wala na akong kahit ano. Mahihiyapan silang lokohin ako. Kuya, siya nga pala, ang sinasabi ko sa'yo dati, ang chairman ng Heijin Group. Boss Zhao, Yung sinabi ko sa'yo dati, investment na triple ang return. Si Boss Zhao ang naghahandle nito. Sandali lang. Umupo ka. Boss Zhao, nabalitaan ni Ed May yung project na triple ang kita. At sobrang interested siya. Ito yung title ng dance studio niya. Proof of Ownership. Na-estimate ko na yung value eh. Gusto sana kaming magloan dito. 2 million. Para dagdag investment. Maganda. Pwede kaming mag-invest. Para kay Xiaoming. Dagdagan ko pa ng 1 milyon. Sa dance studio mo na to, bibigyan kita ng 3 milyon. 3 million. Kung triple ang return, 1 million na yun. Salamat po, Boss Zhao. Eto, pirma nyo na. Bakit? 8? Xiaoming, sure ka bang okay lang to? Yung dance studio na to, pinaghirapan namin ni Kinlang 1 taon, bago namin mabili. Paano kung may mangyari sa akin, ete? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito lang ang Heijin Group, 8. Hindi sila makakatakas. At hindi ito ang unang beses na nag-invest ako. Yung triple investment deity, di ba? Kaya ilagay mo lang ang puso mo sa tiyan mo. Saka, ano ba ang relasyon nating dalawa? Hindi ko kayang lokohin ang sinuman, maliban sa'yo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Itago mo to. Hawakan mo lang to, bakit? 8. Ito na ang huli mong ari-arian. Makinig ka. Ilagay mo to sa isang ligtas na lugar. Sige, ete, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. May, ganito kasi. Ako at si Boss Zhao, mayroon pa kaming mga transaksyon sa negosyo. Kailangan naming mag-usap ng pribado. Sige. Kuya, mabuting kuya, tunay na kuya. Tingnan mo, hindi rin masama ang tao, di ba? Aba, sa pagkakataong ito, nakahuli ako ng malaking isda para sa'yo. Yung bahay kahapon, at yung kotse, pagsamahin mo. Yung utang natin sa isa't isa, pwede na bang maging malinaw ang lahat? Nasa iyo na ang promissory note. Sige, quicks na tayo. Walang problema. Ikaw na ang tunay kong kuya simula ngayon. Basi, lahat basi. Oy, kuya. Ang ganda nung babae kanina. Ano ka ba, kung hindi, ibibigay ko ba sa kanya ang 3 milyong yuan? Yung dance studio niya, 2 milyong yuan lang ang halaga. Yung natitirang 1 milyong yuan, dapat sa kanya natin kukunin, di ba? Hindi magatagal. Ang babaeng yan ay atin na. Nandito pa ako. Kinlang, sa totoo lang. Matagal na kitang hinihintay. Kapag naghiwalay na kayo, subukan nating magkasama. Ano sa tingin mo? Ay, sasagutin ko lang tong tawag. Pasensya na. Hello, Bonso. Bakit mo naisipang tawagan ako? Kuya, na ospital si nanay. Ano? Na ospital? Malala ba? Hindi naman malala.
Rayuma lang sa tuhod, lumang sakit na. Kaya lang, malapit nang maubusan ng pera sa bahay para sa bayarin sa ospital. Kuya, may pera ka pa ba? Ah, huwag kang mag-alala. Malapit ko nang maibigay ang pera. Sa'yo, Kailangan mo bang pera? Matutulungan kita. May gagawin pa ako. Alis na ako, Kinlang, Halika, makinig kayong lahat, yung classroom dun, ipa-connect mo. Tapos, lahat yan, re-renovate mo ulit. Nga pala, kumuha ka pang ilaw. Dance instructors. Palalakihin natin ang negosyo. Ang totoo, mahirap na nga. Panatilihin ang kasalukuyang estado. Kung palalakihin niyo pa ang negosyo, hindi nakakayanin ang gastos. Maliit na bagay lang yung perang yan. Sinasabi ko sa'yo, malapit na akong yumaman, Gawin mo lang ang trabaho mo. Kahit gaano kalaki ang gastos, kakayanin ko, Sige, sumama ka sa akin. Liu Mei, Queen Lao. Ang bilis mo namang makakuhang balita, Paano mo nalaman na yayaman na ako? Babalikan mo na ako? huwag kang mag-assume diyan. Nandito ako para ayusin ang diborsyo natin. At ang hatyan ng ari-arian. Ang pera ko, inilipat mo. Ang bahay, ibinenta mo rin. Hindi ko na yan hahabulin. Pero itong dance studio na to, ako ang bumili nito. Kaya dapat sa akin ang pagmamay-ari nito. Gusto mo pala ang dance studio. Ito pala ang pakay mo. Pero pesensya na. Huli ka na. Itong dance studio na te. Ano? Isinangla mo para sa investment. Kanino mo isinangla? Sa Hedgen Group, na nag-alok ng financial investments. 3 milyong piso lahat. 3 beses ang kikitain. Malapit na akong magkaroon 9 milyong piso. Sa buong buhay mo, hindi ka makakakita ang ganoong kalaking pera. Heijin Group. ang Hyejin Group na yan ay isang bagong lumabas na kumpanya na gumagawa ang love scam. Mag-ingat ka, baka maloko ka. Iyan ay isang scam company. Gumagawa sila ng love scam. Naloko kanila. Anong pinagsasabi mo? Ang boss ng Hedgen Group, kaibigan ni Oh Yaoming yan. Paano magiging scam company yan? Ayaw mo pa ring maniwala. Di ba? Yang palamunin na yan, nilalapitan ka lang, para lokohin ka. Ang boba mo talaga. Kailangan maubos ang lahat ng pera mo, bago ka matauhan. Si Xiaoming ang mahal ko. Mahal na mahal niya ako. Kailangan maubos ang lahat ng pera mo, bago ka matauhan. Si Xiaoming ang mahal ko. Mahal na mahal niya ako. Paano niya ako lolokohin? Mahal ka niya. Queen lang. Naiinggit ka lang sa kanya. Naiinggit ka kasi mas magaling siya sa'yo. Mas malaki ang kinikita niya. Tama lang na hiwalayan kita. At sumama sa kanya. Siya, ang magpapayaman sa akin. O maraming pera. Siya ang magbibigay sa akin. Ang buhay na gusto ko. Ikaw, wala kang maibibigay sa akin. Liu Mei, talagang ang tanga mo. At wala ng pag-asa. Pinaghirapan natin. Ang yaman natin sa loob ng mahigit 10 kaon. Kailangan maubos ang lahat ng yan, bago ka matauhan. Kapag dumating ang panahon na, wala ka ng anuman. Pagsisisihan mo yan at iyak ka. Don't say so much, huwag kang masyadong magsalita. Kin lang. Si 8 May. Hindi siya mawawalan ng anuman. Hindi rin siya magsisisi, dahil ang taong mawawalan ng lahat ay ikaw. Kin lang. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka ng pera, wala ng kotse, wala ng bahay, wala na rin ang asawa mo. Wala kang anuman. Ang lungkot naman. Berde ang sunggay mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Ha? Yung huling video na pinadala ko sa'yo, kasama ang asawa mo. Maganda ba? Kung maganda, padadalhan ulit kita sa susunod. Ha? Ha? Ikaw na palamunin. Naglakas loob kang saktan ako. Akala mo ba wala akong galit? Win lang, anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit ng tao? Sige, ipagpatuloy mo lang ang pagiging ganyan. Darating din ang araw na pagsisisihan mo yan. Tigil. Sinaktan mo na nga ako, tatakasan mo pa? Ano pa bang gusto mo? Ngayon, kailangan mong lumuhod sa akin at humingi ng tawad. Kung hindi, wala kang pupuntahan.
8. Tingnan mo siya. Nanakit siya. Kailangan mo akong ipagtanggol. Masakit ba, Xiaoming? Queen lang. Alam kong. Magkasama kami ni Wu Yaoming. Kaya siguro naiinis ka at nasasaktan. Para sa akin, mas mahalaga si Wu Yaoming kaysa sa iyo. Kaya ka siguro naiinggit. Pero hindi iyan dapat. Ang dahilan para manakit ka. Lumuhod ka na ngayon. At huminging tawad kay Xiaoming. Gusto mong lumuhod ako sa palamuning iyan. Kuya, isang araw pa lang. Kukunin na natin ang bahay. Maganda ang lokasyon yon. Mas maaga nating makuha ang bahay. Mas maaga tayong kikita, alam mo ba? Ay, nga pala. Ang sarap ng dance instructor na yon. Na-enjoy ko na. Hindi na ako makapaghintay na matikman. Hahaha. Pinapababa mo ako sa walang kwentang scammer na yan para mag-sorry. Nanaginip ka. Ikaw na walang hiya ka. Anong sinasabi mo? Ngayon, talagang kailangan mong lumuhod at mag-sorry sa akin. Ngayon, gusto mo o hindi luluhod ka. Mga tao. Anong ginagawa mo? Lumuhod ka na. Pakinggan mo, bata. Ngayon, lumuhod ka at mag-sorry sa akin. At palalayain kita. Pinapababa mo ang asawa mo sa loob ng 7 taon para lumuhod at mag-sorry sa walang kwentang scammer na yan. Masaya ka ba sa pagpapahiya sa akin ng ganito? Hindi ba? Ulitin ko sa'yo. Si Xiaoming ay hindi. Isang walang kwentang scammer. Siya na ngayon ang mahal ko. At ang asawa ko? Hindi ka karapat-dapat. Mas magaling si Xiaoming sa'yo. Kung hindi mabilang na beses, matutulungan niya akong mamuhay. O marangyang buhay. Niloloko ka lang niya. Gusto lang niya ang pera mo. Hindi mo ba maintindihan? At sinisiraan mo pa ako, ha? Sinasabi ko sa'yo, ngayon, hindi lang ikaw ang luluhod sa akin. Kailangan mo ring tawagin akong tatay ng 2 beses. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Lumuhod ka. Aray, Ang ingay naman dito. Kuya Hu, kuya, upo. Boss Zhao, kuya. Ano ba yan? Magkakatino ka nga. Ay ito. Ano bang nangyayari dito? Ay, ito po ang ex-husband ko. Hindi ba't alam niya? Nakakonekta na ako sa inyo? Kaya nang gugulo. Nakakahiya po sa inyo. Hindi ko po alam, Boss Zhao, kung bakit po kayo narito ngayon? Yung investment project po natin. May kita na po ba? Magkano na po ngayon? bobong babae. Hanggang ngayon iniisip pa rin. Ang kita at balik. Talagang nananaginip ka ng gising. Bakit ka sumisigaw? Anong nananaginip ng gising? Hindi mo pa rin ba nakikita? Nandito sila para maningil ng utang. Ang dance studio mo, isinangla mo sa kanila. Nandito sila para kunin ang bahay. Hindi mo pa rin makita. Di ba? Ay, pasensya na, Boss Zhao. Hindi kasi siya normal sa isip. Kalokohan. Palalayasin ko na lang siya. Teka. Ama ang sinasabi niya. Nandito ako para maningil ng utang. Ay, Boss Zhao. Huwag ka namang magbiro. Kahapon ko lang isinangla ang studio na to. Sa'yo, para sa investment. Nagkamali ka lang ng tanda. Isinangla mo to para sa investment. At humiram ka sa akin ng 3 milyong piso, di ba? Nawala lahat. Hahaha. Nawala lahat. Nandito ako ngayon para singilin ka sa utang na yan. Kung hindi mo mailalabas ang pera ngayon, ang dance studio na to ay magiging akin na. Mula ngayon, ang dance studio na to ay akin na. Ibalik nyo sa akin ang titulo ng lupa ko. Kayo. Mga manloloko kayo. Anong 3 beses na investment project? Niloloko niyo ako sa big buttering scam na yan. Huwag mo namang sabihin yan, nang ganyan kahirap pakinggan. Kami ay lehitimong kumpanya ng financial investment. Bukod pa ito, ang investment ay may risk. Kailangan maging maingat sa pagpasok. Kung aksidenteng nawala ang pera, normal lang yan, di ba? Tama. Hahaha. Nagsisinungaling ka. Kayo. Kayo ay mga manloloko. Adademanda ko kayo. Itong dance studio. Hindi ko ibibigay sa inyo. Nandito ang kontrata. Malinaw na malinaw. Ikaw ang pumirma, di ba? Walang pumilit sa'yo, di ba? Ha? Kahit sa korte pa tayo maggunta, ako ang may karapatan. Xiaoming. Hindi ba sinabi mo na walang magiging problema? Anong nangyayari dito?
Wala namang problema. 8. Ang investment may risk. Hindi lang maganda ang takbo ng merkado. Normal lang na malugi. Ay, sugal yan, tanggapin mo. Ibigay mo na kay Kuya Hu, ha? Hindi. Itong dance studio na te, ito na lang ang natitira kong ari-arian. Kasi, hindi ba siya ang kuya mo? Hindi ba siya ang kaibigan mo? Tulungan mo naman akong makipag-usap sa kanila, ah? Huwag ka nga. Hindi ko naman masyadong kilala. Ang batang yan. Itong palamunin na to, hindi nga siya karapat-dapat maging alalay. Ang alalay ko, alam mo ba yan? Kung hindi lang siya may utang sa akin, kilala ko ba siya? Naiintindihan mo ba? Totoo lahat ng sinasabi nila. Niloloko mo lang ako. Alam mo na noon pa, na sila ay love scam. Sinadya mong ipagamit sa akin ang dance studio. Bilang collateral. Tama. Ngayon, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Niloko lang kita. Ano ngayon? Ang bait-bait ko sa'yo. Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Kasi tanga ka. Kung hindi ka lang mayaman, at mas matanda sa akin ng 10 taon. Kung hindi ka lang, maganda, at maganda ang katawan, sa tingin mo papansinin kita. Nakakatawa. Kuya Hu, ang titulo ng dance studio na 2, sa inyo na po. Ingatan mo yan, ingatan mo. Ibalik mo sa akin. Bilisan mo, ibalik mo sa akin. Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa mo? Kung masira mo yan, paano ako magbabayad ng utang? Paano ako magbabayad ng utang? Tama, tama, tama. Gamitin mo ako para magbayad ng utang. Tama yan. Hindi ba't isinangla ko yan? Para utangin mo ang 3 milyong piso. Pero ang dance studio mo na yan, ay nagkakahalaga lang ng 2 milyong piso. Ang natitirang 1 milyong piso, hindi ba kailangan kitang singilin? Para mag-recruit. Dalhin siya. Huwag niyo akong hawakan. Huwag kang humawak. Gaming, tulungan mo ako. Hindi ba't gusto mo naman? Maging nasa itaas. Ang sumama kay Kuya Hu, ay swerte mo na. Tingnan mo, ang katawan ni Kuya Hu. Siguradong magiging masarap ang buhay mo. Pero nagdadalang tao pa ako. Sa anak mo, Gusto mo pa ring gamitin ang bata. Para itali ako. Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng tulad mo. Marami na akong nakita. 20 anyos pa lang ako. Ang bata-bata ko pa. Kinlaw, tulungan mo ako. Teka lang. Ikaw ang dating asawa niya. Di ba? Anong ibig mong sabihin, dating asawa? Kung kukunin niyo ang bahay, kunin niyo. Pero ang dalhin ng tao, hindi yata tama, di ba? Ha 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 ha. Hindi pa raw tama. Ako si Zhao Jinhu. Kung sino ang gusto kong kunin ngayon, ay kukunin ko. May magagawa ka ba? Tumawag na ako ng pulis kanina. Kung matino ka, pakawalan mo na siya. Naglakas loob ka pang tumawag ng pulis. Gusto mo bang mamatay? Sige, bagbugin niyo siya. Tigil. Lahat, yumuko. Hawakan ng ulo, hawakan ng ulo. Kinlaw, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huang, paano ka na parito? Kanina pa ako. Naghihintay sa labas para sa'yo. Nakita ko si Zhao Jinhu at ang kanyang makasama na pumasok. Kaya tumawag na ako ng pulis ng maaga. Kinlaw. Ang sakit ng tiyan ko. Dalhin muna natin siya sa ospital. Ayos ka lang pero hindi na iligtas ang bata. At hindi ka na makakabuntis. Kailanman, Nasaan si Gaming? si Guming at ang grupo ni Zhao Jinhu, dahil sa kasong pandaraya, ay nahuli na. Hindi sila makakalabas. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Pero, ang inyong ari-arian, ay nailipat na nila. Sa ibang bansa, Malamang ay hindi na ito mababawi pa. Wala na ang anak ko. Wala na ang pera ko. Wala na akong natira. Si Gaming, niloko niya ako ng ganito kalala. 3 hanggang 5 taon lang ang sentensya niya? Masyado siyang pinalad. Dapat siyang sentensyahan ng kamatayan. Kung hindi ka lang sana nagpakatanga noon, at hindi mo pinanghawakan ang iyong prinsipyo, maluloko ka ba niya? Lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, ay bunga ng sarili mong kagagawan. Nagkamali ako. Ako ang may kasalanan sa iyo. Kinlaw. Mababawi pa ba natin ang dati?
Ano sa tingin mo? Dr. Wang. Libre ka ba mamaya? Gusto mo bang kumain tayo? MM.